Magandang umaga po mga kapatid sa GCFC at OBCC. Malaking kagalakan para sa akin na ipangaral ang paksa ng muling pagbabalik ni Kristo, Second Coming of Christ. Sapagkat 2025 na, napakabilis ng mga panahon. Parang kamakailan lang nag-preach ako on the Book of Revelation noong January 2024. Ngayon naman, 2025 na kaagad. Grabe. Talagang parang nagmamadali na ang Panginoon sa kanyang pagbabalik. Gusto niyang husgahan ang mundong ito at gantipalaan ang kanyang mga anak. Ito po ang talatang binasa natin sa Juan 14, 1-3. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaganda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaganda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Wow, napakatamis na mga pangako ng ating Panginoon ito. Naghahanda siya ng mga tirahan para sa atin at malapit ang mayari. So ang tanong ang taong 2025 ba, ito na ba ang taon ng pagbabalik ni Kristo? Tutuparin na ba niya ang kanyang pangako na siya'y muling babalik at kukunin tayo? Walang nakakaalam, hindi ba? Wala nakakalam, subalit ang tanong, bakit kaya ipinagkait ng Diyos na ipaalam sa atin yung eksaktong petsa ng pagbabalik niya? Ano sa palagay niyo mga kapatid? Bakit hindi niya ni-reveal? Ba't hindi niya pinahayag yung eksaktong petsa na kanyang pagbabalik? Well, batay sa pag-aaral ng Biblia, gusto kasi ng Panginoon na tayo ay laging naghahanda. Hindi tayo tutulog-tulog, hindi tayo pabanjing-banjing. Gusto niya hindi talaga natin alam yung eksaktong pagdating niya para we are always ready. Lagi tayong naglilingkod sa Panginoon. Laging pinaghahandaan ang kanyang pagbabalik. So mga kapatid, huwag po tayo tutulog-tulog, huwag po tayo tatamad-tamad, huwag tayo pabanjing-banjing sa ating buhay Kristiyano at sa ating paglilingkod sa Diyos. Sana lagi tayong enthusiastic, lagi tayong mainit para sa Diyos. Yan ang gusto niya mangyari sa atin. So kahit na hindi natin alam ang eksaktong petsa ng pagbabalik ng Panginoon, subalit nagbigay ang Panginoong Hesus ng maraming signs of the times, mga senyales, mga palatandaan na malapit na siyang dumating. At katunayan, kitang-kita na natin na nagaganap na ang mga senyales na yan. Una-una, noong 1945, yung World War II, ay grabe ang massacre, pagpatay sa milyon-milyong mga Hudyo, no? Tinatawag na Holocaust. So, nahabag ang Diyos sa mga Hudyo dahil sa pagpapahirap sa kanila ng mga so-called Christian Europe, mga tila Kristiyano pa ang nagpahirap sa mga Hudyo eh. Pero hindi mga tunay na totoo Kristiyano yung mga yan. Subalit, kinahabagan sila ng Diyos, kaya parang pinagbayaran na nila ang kanilang kasalanan, tigdusa na sila sa kanilang pagtanggi sa ating Mesiyas. Subalit dahil sa maka inhuman, no? Hindi makataong pagtrato sa kanila ng mga tinatawag na Kristiyano sa Europa, tila nahabag ang Panginoon sa mga Hudyo at binigyan sila ng panibagong buhay. At yan ang tinatawag na Rebirth of Israel noong 1948. Umuwi na ang mga Hudyo sa iba't ibang dako ng mundo pabalik sa pinangakong lupa. Ang tawag niya, Aliyah. Ibig sabihin ng Aliyah yung pagbalik nila, pag-akyat nila sa Jerusalem. Sa ngayon, mahigit 10 milyong Hudyo na ang nasa Israel, no? Ang natitira na ng maraming Hudyong wala sa Israel sa Amerika. Pero pag 6 million Jews na nasa Amerika. Pero mga 60% na ng mga Hudyo ay nag-gather na ipon-ipon na sa Israel. Palatanda ang malapit nang dumating ang Panginoon. Naniniwala ko na may mangyayari na sakuna o isang matinding peligro mangyayari sa mga Hudyo sa Amerika
para makumbinsi sila na bumalik na rin sila sa Israel. Talagang ibabalik lahat sila, iipulit ulit sila muli diyan sa kanilang sariling bansa. Yan, sign of the times yan, mga kapatid. Tapos, dumadami na ang mga false religions. Tingnan niyo yung larawan na yan. Anong mga hayop yan? Sasabihin natin, mga tupa, di ba? Pero lahat ba sila tupa? Hindi. Pero sumingit yan, oh, na hindi naman tupa. Nagpapanggap tupa. Isa siyang asong gubat, wolf. Yan ang sabi ng Panginoong Jesus. Sabi rin ni Apostol Pablo na papasukan ang simbahan, papasukan ng mga asong gubat. Nagkukunwari mga Kristiyano pero hindi naman mga Kristiyano. Mga pusong pagano. Pusong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi talaga kilala ang Panginoong Hesukristo. Sila ay mga ahente ni Satanas na pumapasok sa simbahan para wasakin ang mga kapatiran. Yan. Halimbawa, noong 1914, ipinahayag dito si Felix Panalo na siya raw ay ang anghel ng Revelation 6. Isang bulaan, isang sinungaling. At milyong-milyong mga Pilipino ang nalinlang niya. At ito pa, isa pa to, si Kibuloy. Sabi niya, siya raw ang anak ng Diyos. Milyon-milyong mga Pilipino, taga Mindanao, ang nalinlang niya. At sa iba't ibang dako ng mundo, ang daming mga bulaang mga relihiyon, bulaang mga mesiyas na lumilitaw. Lahat yan ay palatandaan ng malapit ang pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi ni Jesus, dadami ang mga digmaan. Sa kasalukuyang panahon, parami mga digmaan. Digmaan sa Gaza, digmaan sa Lebanon, kagagawa ng Iran na inaatake ang Israel nang wala namang dahilan. Basta napupuot lang sa Israel. Digmaan sa Syria, bumagsak na si Bashar Assad. At ngayon, dating terorista ang gobyerno ngayon doon. Gidigmaan ng Russia at saka Ukraine. At mayroon pang mga nagbabantang posibleng giyera sa China-Taiwan. Pati rin sa Pilipinas, madadamay tayo. Dahil napakalapit natin sa China at ini-istorbo tayo at inaapi tayo ng China. So kaya ngayon, nagpaparami ng mga sandata ang Pilipinas dahil sa posibleng giyera. Nagtatayo ng maraming military bases ng Amerika sa Pilipinas dahil talagang inaasahan nila na may malapit nang magaganap na digmaan dito sa Asia. At ang traidor, ang kalaban ay ang China. Ang China, saksakan ng hambog. Lahat ng mga kapitbayan nila ay inaaway. Japan, India, Pilipinas, Taiwan. Lahat eh. Sobrang hambog, sobrang mayabang. Sabi pa ng Panginoon na darating ang mga taggutom. Ngayon, maraming mga taggutom na nangyayari. Hindi lang taggutom dahil sa kawalan ng pagkain, kundi dahil sa inflation, maraming mga tao hindi na maka-afford bumili ng pagkain. Mismong Amerika na dating mayamang bansa, ngayon ay nagsasuffer sila sa matinding inflation. Ang daming mga mahihirap na ngayon ng mga Amerikano. Wala ng bahay, nakatira lang sa kotse, nakatira sa mga bangketa, hindi makakain dahil walang pera. Kasama yan sa famine na nangyayari. Sobrang mahal ng bilihin, hindi na ma-afford ng maraming tao ang pagkain. Kaya ako naniniwala na dapat magbalik farming tayo eh. Sa akin palagay, wisdom ng Panginoon na tayo ay magtanim ng ating sariling pagkain. Sabi rin ni Jesus, darating ang mga earthquakes. Patindi ng patindi ang mga lindol. Diyan sa Luzon, di ba para mga once a year merong lindol, no? Pero dito sa Mindanao, alam nyo, napakadalas ng lindol. Once every month, merong lindol. Dito. Grabe nga, lagi nga nagpe-pray na ingatan ng Panginoon itong bahay namin kasi nakatayo sa hill, nakatayo sa bungtod. Sana ay ingatan ng Panginoon itong bahay namin. At yung persecution ng mga Christians sa Afghanistan, pinapako sa krus ang mga Kristiyano roon. Sa Syria and Iraq, pinupugutan ng ulo, hinihiwa ang leeg ng mga Kristiyano. Sa Nigeria, yung mga Boko Haram, tsaka sa Somalia, yung mga Kristiyano, minabasakir. Walang dahilan. Dahil lang sa ibang pananampalataya. Galing talaga sa demonyo yung mga radical Muslim na yan eh. Si Allah, hindi naman totoong Diyos yung si Allah eh.
Si Satanas yan na nagpapanggap na anghel, nagpapanggap na Diyos. Pero actually, siya yung kaaway ng Diyos, no? Kaya bakit ganyan ang pagtrato nila sa mga Kristiyano? Patunay yan na hindi talaga galing sa Diyos ang Islam. Yan ay galing sa demonyo, galing kay Satanas. Kaya nga sabi ng Panginoon, nagbabala siya sa atin, sabi niya, kapag nakita niyo na lahat ng mga signs of the times na ito, alam niyong malapit na akong dumating, nasa may pintuan na, bubuksan ko na lang ang pintuan eh. Bubulaga na ang Panginoon eh, malapit na eh. Kaya maghanda na tayo mga kapatid. Ano ang paraan ng pagbabalik ni Kristo? So binasa natin sa John 14:1-3, sabi niya, darating siya sa kanyang pagbabalik, darating siya bilang maluwalhating Diyos, hari ng mga hari. Kaya sabi nga niya sa Biblia, sumasampalataya ka sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Nakikipantay si Jesus sa Diyos Ama sapagkat sila iisa. Si Jesus ang Diyos Anak. Kaya tungkol sa pagbalik niya, binibigyan diin ni Jesus na siya ay darating hindi bilang isang mahinang tao, isang walang kalaban-laban na sanggol tulad ng una, kundi siya ay darating isang bilang makapangyarihan at maluwalhating Diyos na daladala ang kanyang gantimpala sa mga anak niya at daladala ang salot, ang puot ng Diyos sa mga tumanggi sa Panginoong Diyos. So darating siya bilang isang matagumpay na mandirigma kagaya ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa Matthew 26:64, sinasabi ko sa iyo, di na magtatagal at makikita ninyo ang anak ng Diyos, Jesus, na nakupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumarating na sa alapaap. Ino-quote niya rito sa Book of Daniel, no? Yung son of Man darating sa mga alapaap. So bilang isang mandirigma, isang makapangyarihang at mapagtagumpay na warrior, no? Pangalawa, ang pagdating ni Jesus ay personal, no? Darating talaga siya para sa kanyang mga minamahal. Nakatutok talaga sa kanyang mga anak. Tingnan sabi niya dito sa verse 2 and 3. Pupunta ako roon sa langit upang ipaganda ko kayo ng inyong matitiran. Kayo, inyong matitiran. Kinakausap niya tayo eh. Ang kanyang ginagawa ay para sa benepisyo dating mga minamahal niya. Kapag naipaganda ko na kayo ng matitiran, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo ay makapilit ko kung saan ako naroon. Nakikita niyo yung pagdidiin ni Jesus? Para sa lahat ng kanyang ginagawa ay para sa atin. Dahil mahal niya tayo. Para sa kapakinabangan natin. Para sa ikagiginhawa natin. Napakabuti ng Diyos. Mahal na mahal niya ang kanyang mga anak. Tapos sabi din sa talata na binasa rin natin, 1 Corinthians 15 verses 51-54, sabi ng Biblia, isang hiwaga, mystery. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo ay mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin ang katawan. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa isang pikit ng mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay papalitan ng hindi nabubulok na katawan. Ang katawang namamatay ay papalitan ng katawang hindi namamatay, immortal. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng hindi nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na tayong matagumpay. Lubos na ang tagumpay natin sa Diyos. Hallelujah. Kaya paano pagbabalik ni Jesus? Ang pagbabalik ni Jesus ay isang mystery, isang hiwaga. No? Tayong mga Kristiyano, dahil nagbabasa tayo ng Biblia, na-reveal na sa atin yung mystery. No? Klaro na sa atin yung the mystery of the rapture. Pero yung mga hindi nagbabasa ng Biblia, isang malaking hiwaga yan. Hindi nila maintindihan yung si Kristo babalik muli. Tapos ang mga Kristiyano biglang mawawala sa mundo, magdi-disappear. Anong kalokohan yan? Ganyan ang iniisip ng mga hindi Kristiyano na pinagtatawanan tayo, minabak tayo, sinasabi nila na, ano yung mga paniwala nyo? Kalokohan naman yan. Para kayo naniniwala sa isang alamat, sa isang
sa isang pamahiin. Hindi matanggap, hindi maunawaan ng kanilang makikita na utak kung paano magaganap yung mga sinasabi ng Biblia na babalik si Jesus mula sa alapaap, pagkatapos yung mga patay, mabubuhay, tapos tayong mga buhay pa, biglang mawawala, magdi-disappear. Talagang hiwaga talaga yun. Ang hirap paniwalaan yun, di ba? Pero sa ating mga Kristiyano, hindi na siya hiwaga. Nilagay ng Panginoon ang pananampalataya sa puso natin upang maunawaan at paniwalaan lahat itong mga katakatakang mga pangyayaring ito na ipinapangako ng Biblia para sa atin. Halimbawa, bago maglakbay si Magellan sa mundo, mahiwaga pa kung ano ang totoong hugis ng mundo. Sa akala ng mga tao noon, patag ang mundo na merong edge, no? Merong dulo at may bangin. Akala nila kapag lalayag ka sa barko ng masyadong malayo sa lupa, baka mahulog ka doon sa bingit, doon sa edge, at mahuhulog ka at ang paniwala na may mga monster na kakain sa iyo doon. Ganun ang paniwala niya, kaya takot na takot ang mga tao noon na maglayag ng masyadong malayo doon sa lupa. Pag naglalayag sila, gusto nila nakikita pa rin yung kalupaan. Kasi pag nawala na yung kalupaan, ang takot nila, baka mahulog din sila doon sa bigit. So, mystery eh. Subalit nang magtagumpay si Magellan na maglakbay mula sa Espanya papuntang west at bumalik na naman sa Espanya mula sa east, doon napatunayan na ay bilog nga pala ang mundo. So ngayon, lahat ng tao alam na ngayon na bilog ang mundo, bilog ang mga planeta dahil sa na-dispel na yung hiwaga, no? So ganun din yung rapture, no? Yung pagbabalik ng Panginoon. Hindi pa lubos na maunawaan kung paano exactly gagawin yan na ang katawan natin namamatay, biglang magkakaroon tayo ng katawang hindi namamatay. Paano yun? Magiging maluwalhati ang katawan natin? Parang, di ba, sa ngayon, hindi pa malirip ng ating makikita ng isip kung paano exactly gagawin ng Diyos eh. Pero walang imposible sa Diyos. Mare-reveal ang lahat ng mystery sa pagbabalik ng Panginoon. Magiging klaro na. Pag na-rapture na tayo, sasabihin na, yun pala ang ibig sabihin ng Panginoon. Ganun pala ang paraan ng Diyos. Wow, ito pala ang tinatawag ng immortal body. Hindi na namamatay ang katawan natin. At babalik tayo sa ating youthfulness, no? Yung ating itsurang batang-bata, babalik. Mawawala ang katandaan, mawawala ang sakit at kamatayan. Ang pagbabalik ni Jesus ay biglaan. Hindi mo talaga maasahan. It's very sudden eh. Kaya sabi sa Biblia, sa isang sandali, sa isang kisap mata, isang pikit ng mata, nawala na. Ganun kabilis. Sa ngayon, nakikita mo siya, nakikita mo yung kapatid mo, ang asawa mo, ang anak mo. Isang pikit mo lang, biglang nawala na kagad. Ganun kabilis eh. Nakikita mo, isang pikit mo lang na ganyan, nawala na. Grabe, no? Isang pitik lang ng daliri. Kagaya ng isang magnanakaw sa gabi, no? Halimbawa, kapag tayo naghahanda ng party, di ba, nung Pasko, nagkaroon kami ng Christmas party dito para sa mga manggagawa namin sa farm. Naganda kami. Posibleng umulan eh. Kaya paghahandaan mo yung baka umulan, dapat pwede mo maipasok lahat yung mga silya at mga tao doon sa loob ng aming bubungan. So maghahanda ka ng ganong mga provision just in case na merong emergency na dumating ang ulan, di ba? Nangyari din sa akin yung bigla ang pagdating, no? Dati kasi, nung single pa ako, nakatira ako sa Bliss. May Bliss unit ako, tapos meron akong 2 borders. Para pumunta ako sa opisina sa UP, meron akong bike. Bumili ako ng racer bike. Yung naglalakbay ako mula sa Bliss, papunta sa UP, then pabalik na naman. Sa isang malungkot na pangyayari, dinakaw yung aking bike. Hindi mo ako doon sa aming opisina, nung pauwi na ako, pagbalik ko doon sa bike ko, nawala na. Ang sama ng loob ko doon sa bike na yun. Gandang-ganda, mahal na mahal ko yun. So sabi ko, ano kaya gagawin ko? Bili na kaya ako ng kotse. Anyway, may ipon na ako eh. Saan ako bubukuha ng kotse? Kailangan ko talaga ng sasakyan eh. Ang hirap lumabas sa Bliss, papunta sa office eh. Kailangan ko talaga ng sasakyan. Kaya kinausap ko yung papa ko, Papa, pwede bang bilhin ko yung Toyota Crown mo na second hand?
Sabi ng papa, ay hindi pwede kasi ginagamit natin yan eh. So medyo sumama ang loob ko kasi ayaw ibenta ng papa ko yung kotse na yon. Wala pa lang kotse. Tapos meron kaming isang opisina dati na may binibentang Pinoy Harabas. So gusto ko sana yun na lang bilhin. Pero hindi kami nagkasundo sa sa presyo. Kasi ang savings ko at that time 7,000 pesos lang. Ang singil niya 10,000. Tumatawad ako ng 7,000 pero ayaw talaga eh. So nasipayo ako. Wala pa rin akong kotse. Kaya ang lungkot-lungkot ko, sabi ko, paano ko makakuha ng kotse? Eh, ang pera ko 7,000 lang. Saan ako makakabili ng kotse 7,000? So nung isang gabi, nung natutulog na ako, mga alas 12 ng gabi, biglang may kumatok sa bahay, sa Brisco. So bangon ako ng ganyan. Pagbukas ko ng pinto, ang bubulaga sa akin, papa ko. Nagugulat ako, oh, papa, ba't kayo napunta dito? Sabi, dadala na papa, yung mama ko, at saka dalawang kapatid. Eh, nagdadalo kami dito. Pupunta lang ako dito para sabihin, dala namin yung yung Toyota Crown. You can use it. Sabi niya ganun. Gamitin mo. Ah, sabi niyo gagamitin niyo. Hindi na, sige na, sa iyo na muna, gamitin mo na lang. You don't have to pay for it, sabi ng papa. Pahiram ko lang sa iyo yan. So yun, suddenly nagkaroon ako ng kotse. Dahil sa pagdating ng papa ko sa kalagitnaan ng gabi. So tuwag-tuwa ako, isang great blessing sa akin yun, yung kotse na yun. So, ganun din ang mangyayari sa pagbabalik ng Panginoon. Biglaan eh. Bigla na lang kakatok ang Panginoon, bubukas ang langit, at darating na siya, dala niya ang gantimpala niya para sa kanyang mga anak. Yan po yung yung kotse na pinahiram sa akin ng Papa. Toyota Crown. Purihin ng Diyos, napakabuti ng Panginoon. Ikatlo, pagbalik ni Jesus, may malaking benepisyo, may malaking pakinabang sa atin. Ang number one pakinabang natin, babaguhin ang ating katawan. Ano nakikita niyo sa larawan? Isang matandang babae, di ba? Anong nararanasan niya? Parang may sakit siya, di ba? Mukhang naghihirap siya. Yan ang problema kasi ang katawan natin, tumatanda, nagkakasakit, at namamatay. Ang malaking benepisyo natin, pagbalik ng Panginoong Hesus-Kristo, itong ating katawan na mahihina ay babaguhin. Mawawalang katandaan natin. Magiging bata na naman tayo. Meron nagsabi na ang pagbalik si Jesus sa katawan natin, babalik yung dating tayo na batang-bata pa na mga around 25 years old. Basta yung peak of our health, the peak of our beauty and health, yun ang mangyayari sa atin sa pagbabago ng ating katawan. At hindi na tatanda yun kailanman, hindi na magkakasakit yun. Napakagandang benepisyo niyan, ano? Sabi sa Romans 8:22-23, alam natin hanggang ngayon, dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. At hindi lamang ang sangnilikha ang naghihirap, kundi tayo mga Kristiyano, tayo mga tumanggap na sa Espiritu bilang kaloob mula sa Diyos, tayo rin ay dumaraing, nag-groan tayo, no? Oh, Panginoon, bumalik ka na please. Bumalik ka na, Panginoon. Kailangan ka namin. Yan po ang ibig sabihin ng pagdaing. Parang isang babaeng na manganganak, no? Oh, sakit ng tiyan ko. Dali mo na ako sa ospital. Lalabas na ang baby. Ganon. Ganun din sa ating panahon ngayon, dumadaing tayo na hinahangad na natin ang pagbalik ng Panginoon. Hinahanap natin yung pagpapalaya sa ating mga katawan. Katawang tumatanda, katawang nagkakasakit, katawang namamatay. Magaganap lahat yung pagbabago na yan sa pagbabalik ni Jesus. And finally, ang pagbabalik ni Jesus ay matagumpay, glorious and victorious. Sabi nga sa verse 54 sa 1 Corinthians 15, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang ating tagumpay. Perfected na ang tagumpay natin. Glory to God. Punta naman tayo sa part 2. Ano ang layunin ng pagbabalik ni Jesus? Una, ang purpose ni Jesus ay para buhayin ang mga namatay na Kristiyano. Sa ngayon, yung mga namatay na Kristiyano, ang kaluluwa nila ay nasa langit pero walang katawan. So pag dating ni Jesus, yung mga kaluluwa nila ay babalik at bibigyan ng katawan mula sa kanilang mga libingan. Kaya sabi sa Biblia, ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Sabi ka sa Biblia, habang nananahanan tayo sa katawang ito, wala tayong tahanan mula sa Diyos. Pero pag tayo na mamamatay, tayo ay kasama na ng Diyos. No?
To be absent from the body is to be present with the Lord. Pangalawa, kaya darating balik sa lupa ay upang tanggapin ang mga Kristiyano sa langit. Tapos na ang ating mission dito sa lupa. Mission accomplished na tayo. Kaya sabi dito, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira pang buhay, ay titipunin sa alapaap kasama ng mga biduhay upang salubungin ang Panginoon sa hipapawid. Sa gayon, makakapiling natin si Jesus pagpakailanman. So, great gathering, no? The great reunion in heaven. Ako, saya natin doon. Lahat tayong mga Kristiyano, pati sila Abraham, Isaac, Jacob, King David, mga apostles, lahat magkakatipon-tipon doon. Great gathering in heaven. Ano ibig sabihin ng rapture or tipunin? Parang may kapangyarihan ng Diyos na hihila sa mga tao paakyat sa langit, no? Talagang mawawala yung force of gravity, no? Wala nang epekto ang force of gravity sa atin. Merong makapangyarihang power na gagamit ng Diyos para higupin, no? Sipsipin, hilahin ang mga Kristiyano mula sa lupa paakyat doon sa langit. Very powerful kasi isang iglap eh. Ganun ka-powerful yung gagamitin na puwersa na yun. Isa sa iglap, biglang hihilahin tayo paakyat. Pangatlo, ang purpose ni Jesus for coming ay para gantipalaan ang mga Kristiyano. Kaya sabi sa Revelation 22:12, makinig kayo, darating na ako. Dala-dala ko ang gantipalang ibibigay sa bawat isa. So sana maging handa tayo at karapat-dapat sa gantimpala. Sabi rin sa 1 John 2:28, kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging palatag ang ating kaloob sa muling pagparito niya. Confident tayo sa pagbalik ni Jesus at nang hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. So parang sinasabi dito, mayroong mga Kristiyano na pagbalik ng Panginoon Jesus, confident sila and excited eh. Pero mayroong mga Kristiyano, pagdating ni Jesus, nahihiya sila, nagigilty sila. Hindi kasi sila naganda, hindi sila naglingkod ng mabuti sa Panginoon. At sabi ng Biblia, baka wala silang gantimpala, no? Kaya dalawang pagpipilian natin. Batay sa 1 Corinthians 3:11-15, yung mga mararapture, dalawang klase. Una, yung mga tatanggap ng gantimpala kasi hindi nasunog. Yung kanilang mga ginawa ay eternal eh. Hindi nasusunog sa apoy. Pero merong ikalawa, mga Kristiyano sila na mararapture, maliligtas ka sila, subalit maliligtas sila na parang dumaan sa apoy. Nasunog ang lahat. Yung mga ginawa nila, walang kabuluhan sa langit. Walang eternal value. Kaya medyo ligtas ka sila pero walang gantimpala. Pero yung iba, yung una, ligtas sila, na-rapture sila, may tahanan sa langit at merong maraming gantimpala. So sana mga kapatid, piliin natin number one, yung maliligtas tayo at tatanggap ng maraming gantimpala mula sa Diyos para hindi tayo mahiya. So nakakalungkot, no? Mayroong mga Kristiyano, nasa langit nga, pero parang nahihiya. Nahihiya. Ang liit ng mansion. Walang laman yung mansion nila. wala silang, ewan ko, baka gawa sa lata yung kanilang corona. Yung iba, ang corona nila gawa sa ginto at may mga diamante. Pero yung mga nahihiya, baka lata lang, no? Pasang-awa. Kumbaga sa grade, pasang-awa. Pumasa nga, nasa langit nga, pero 75% lang ang grade eh. Hindi outstanding ang performance para sa Panginoon. Huwag sana tayo maging ganon. At panghuli, bakit babalik si Jesus? Para hatulan ang mga tumanggi sa Kanya. Sabi sa 2 Thessalonians 2:6-8, kailangan kunin tayo ni Jesus para parusahan na ang mundong ito. Ibubuhos ng Panginoon ang Kanyang wrath of God, no? Sa mga tumanggi sa Panginoong Hesukristo. Masusunog ang lahat ng punong kahoy, masusunog ang mga damo, ang dagat magiging pula, magiging poisonous, ang mga ilog magiging poisonous, wala nang makukuha isda, no? Talagang mawawasak ang daigdig nito. At magtatagal pa, di pa magtatagal, gugunawin pa nga eh. Okay, huling bahagi, part 3. Ano dapat ang motivation natin sa buhay Kristiyano ngayon? Gayong alam natin na babalik si Jesus para gantimpalaan ang mga anak niya, ano dapat ang motivation natin? Una, sana ay manabik tayo sa pagbabalik ni Jesus. Kung hindi ka nananabik sa pagbabalik ni Jesus,
Baka isa ka doon sa taong ligtas ka pero nahihiya dahil walang kantipala. Kung ikaw ay maraming eternal value ang ginawa mo, dapat nananabig ka kasi grabe ang ganipala sa iyo. Kaya sabi sa Titus, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, itong araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. So mga kapatid, sana excited tayo for the coming of the Lord. Pangalawa, mabuhay tayo ng malinis. Kaya sabi sa 1 John 2:2-3, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad ni Jesus na malinis. So mga kapatid, sana ang ating way of life ay consistent with the righteousness of Christ. Dapat in line with the perfect will of God. Yung na-reveal ni Jesus na Word of God, sundin natin yon. Mamuhay tayo ayon sa kalooban ni Jesus. Yan ang buhay malinis. No? At huli pa, ano dapat ang motivation natin? Dapat motivated tayo na maging masipag sa paglilingkod. Huwag tayo tatamad-tamad, huwag tayo pabanjing-banjing. Sabi sa 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga minamahal kong mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Huwag kayong maging shaky, no? Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kaya mga kapatid, dito po sa lugar natin sa probinsya, ginawa kong house church itong bahay namin. Every Sunday evening, meron kaming worship service, no, Bible study dito, kasama ng mga worker namin sa farm. Kasi nga, sabi ng Panginoon, maging masipag tayo eh. So, ayokong walang ginagawa para sa Panginoon eh. Kaya nandiyan ako sa Manila, yung aking bahay, yung basement ko, ginawa kong house church, di ba? At yun nga, simulain ng GCFC. Bago GCFC, naglingkod ako sa Old Balara at nagtayo kami ng Christian community doon, ano? So mga kapatid, gusto ko matagpuan ako ng Panginoon na masipag na naglilingkod sa Kanya. Ibinabahagi ang Ebanghelyo at itinuturo ang Biblia sa ibang tao. So sana lahat tayo ay maging masipag sa paglilingkod sa Diyos. Ano man ang calling nyo, ano man ang inyong gifting from the Holy Spirit, gamitin nyo sa iglesia. Yung ginawang mahusay sa pag-awit, umawit ng todo bigay para sa Panginoon. Yung binigyan ng gift of preaching, mag-preach. Yung binigyan ng gift of compassion, magpakita ng compassion. Yung ginawang missionary-hearted, maging missionary. Yung ginawang mapagbigay, maging mapagbigay. Ano man ang gifting mo sa Panginoon, gamitin mo ng todo bigayan alang-alang sa Diyos. Mga kapatid, wala po magtatamad sa atin. Lahat tayo ay maging masipag na naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng GCFC o iba pang ministry natin. So, ano ang kailangan natin gawin sa ngayon? A, B, C, D, E. A. Anticipate Christ's return any moment. Be excited about His return. No? Asahan ang pagbabalik ni Kristo anumang sandali. Hindi mo talaga mahuhulaan kung kailan ang pagbabalik. Kaya dapat araw-araw, gabi-gabi, ready tayo sa pagbabalik ni Jesus. B, believe that we have a home in heaven. Maniwalang mayroon tayong tahanan sa langit. Mansyon, no? Gawa sa ginto, pure gold, at sa mga mamahaling bato. C, conduct your life with purity and diligence. Mamuhay ng dalisay at may kasipagan. Ang ating lifestyle sana ay aligned, no? Nakalinya doon sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. D, do the work of an evangelist, warning others, no? So bawat sa atin, sana maglingkod bilang evangelista sa ating mga kaibigan, mga kakilala, at balaan sila tungkol sa darating ng pagbabalik ng ating Panginoon. Malapit na eh. E, endure hardship and persecution. Magtiis ng hirap at pag-uusig. Kasi maaaring dumating ang pag-uusig sa ating mga Kristyano tulad na sabi sa Biblia. So, maging buo na awa ang loob natin na anumang hirap at pag-uusig na dumating, mananatili tayong tapat sa Panginoong Hesukristo. Yung mga Kristiyano sa first century, inusig sila, no? Maraming Kristiyano sa maraming bansa ngayon, inuusig, pinupugutan ng ulo.
So why do we think that we will be exempted, mga kapatid? So sabi ni Jesus, kasama sa signs of the times yan, no? You will be hated by all the nations because of me. And you will be delivered up to persecution and put to death pa kayong iba eh. So, but the one who stands firm to the end who will be saved. No? Ang manatiling tapat hanggang wakas, siya ang maliligtas. So mga kapatid, yumakap tayo kay Kristo, walang sino man sa atin ang bibitaw kay Kristo anumang pag-uusig at dumating. So samahan niyo po ako sa pananampalataya. Ama sa langit, nasasabik kami sa ikalawang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Salamat at mayroon kaming tahanan sa langit. Turuan mo kaming magkaroon ng malinis na buhay at magsubikap nawa kami na pagsilbihan ka. Bigyan kami ng lakas ng loob at pagkakataong ibahagi ang ebanghelyo sa iba at bigyan sila ng babala tungkol sa iyong pagbabalik na malapit ng maganap. Bigyan mo kami ng lakas at katapatan upang matiis namin ang lahat ng paghihirap at pag-uusig para sa pangalan ni Kristo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo. Amen. Kung meron po kayong panahon, mga kapatid, talakayin niyo ang sumusunod na mga katanungan. Una, bakit hindi isinawalat ng Diyos ang eksaktong petsa ng pagbabalik ni Kristo? Ano ang intensyon ng Diyos? Bakit niya ginawang mystery ang eksaktong petsa ng pagbabalik? Pangalawa, ano ang mangyayari sa mga Kristiyano, sa atin, mga anak ng Diyos, pagbabalik na si Kristo? Ano mangyayari sa atin? Pangatlo, ano ang mangyayari doon sa mga tao sa mundo na hindi tumanggap kay Kristo? Anong mapapala nila? At ang huli, naghahanda ba ang mga tao sa mundo para sa pagbalik ni Kristo? Bakit hindi? So, bilang pagkatapusan, yung unang pagdating ni Kristo versus yung ikalawang pagdating ni Kristo. Yung unang pagdating niya, dumating siya bilang isang sanggol, isang walang kalaban-laban na sanggol, isang mahinang sanggol. Subalit sa ikalawang pagdating, darating siya bilang isang matagumpay at maluwalhating hari ng mga hari. Pupuksain niya ang kanyang mga kaaway. Sa unang pagdating, namatay si Kristo sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. Ang ikalawang pagdating naman, darating siya upang kunin, tanggapin ang sino mang tumanggap sa kanyang sakripisyo. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe. Sana po maging excited tayo sa muling pagbabalik at balaan natin ang ibang tao na malapit na dumating ang Panginoon. God bless you mga kapatid. Sana po pagpalain ng Diyos ang bawat isa sa atin, ang ating mga pamilya, ang ating mga anak. In Jesus' name, Amen. God bless you mga kapatid. Paalam na po.